Umaga po sa inyo lahat. God, lahat ng pinagpala ay masabi, praise the Lord. Praise the Lord! And nakita natin pa na ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ang kanyang protection, at maging ang kanyang provision sa bawat isa sa atin. Praise God. At sa umaga nito ay tuloy po natin ang ating mensahe, ang ating pag-aaral about end times prophecy. At napapanahon na sa ating kapanahunan, di ba, na maraming ay wala silang di ba, kaalaman sa mga bagay ito, sa propesya na darating sa mga darating sa ating panahon. Ang iba naman ay parang tila binabaliwala. Kaya minsan pag nakita na sa mga social media, sa mga internet, na kung wala kang kaalaman ay maaaring madaya ka, o dahil sa iba ay masyadong in-exaggerate ang mga balitang nangyayari sa ating paligid. Pero kung ikaw po ay may kaalaman sa mga bagay nito ay di ba, manatili na ikaw ay kalmado, di ba, at alam mo kung ano yung mga bagay na tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa mga kasulatan. Amen. At kung ito po mga kapatid ay mas lalo pang magpapatibay sa atin, di ba, at mag-i-encourage sa atin na lalo pang maglingkod sa ating Panginoon, at tayo po ay makaakay pa ng maraming kaluluwa sa amanan ng Panginoon. Amen? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas. So about end time prophecy, so tinalakay po natin mga kapatid na yung ating timeline. Diba? So nandito po tayo sa church age, kung saan ay mula doon sa unang pagpalito ng ating Panginoon, na siya po ay ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, at hanggang sa pangangaral ng kanyang salita. At present mga kapatid, nandito po tayo sa church age, kung saan ay patuloy na pinapangaral ng kanyang salita. At sa unang pangyayari mga kapatid, di ba, ay pinag-aralan natin the difference between the rapture and the second coming. Di ba? At yung iba ay nalilito, ito kaya ay paghuhukom na, pagbabalik ng Panginoon. Pero makikita po natin yung difference about the rapture and the second coming. So, sa unang kaganapan mga kapatid, ang pinaniniwala po tayo mga kapatid, na sa ating sa prophecy timeline, sa mga pangyayari na susunod, ay magaganap po na ang rapture of the church, kung saan ang mga Kristiyano at ang mga namatay na Kristiyano ay unang bubuhayin, at ang mga naiwan ay muling papalitan ng Lord by body, at tayo po ay sasalubong sa Panginoon doon sa alapaap. Amen. Dito po yung tinatawag na rapture, at doon po ay magkakaroon ng Bema judgment, kung saan tatanggap tayo ng dito ay tayo sa Panginoon, at ito yung rewarding ceremony, diba, kung saan ay tinawag na judgment, Bema judgment, at or sunod yun ay ang marriage supper of the Lord. Diba, habang magaganap po muna ang pagkatapos ng rapture, ay dito magaganap ang Great Tribulation. At susunod na pag-aaral ay pag-aaralan natin. Ano yung kaganapan dito? Na dito darating ang matinding kapighatian sa mundo, kung saan ay hindi pa nangyari kailanman. Diba? Gaya ng pandemic na nangyari sa mundo. Higit pa doon mga kapatid na kahirapan at naranasin ng mundo, at narinig din at kasabay din mga kapatid yung paghahari ng Antichrist
And then after na mga kapatid ay ang kasunod mga kapatid, ito na yung second coming of Christ. Amen. Kaya before the tribulation, naniniwala tayo ay diba, magkakaroon muna ng rapture. Diba, kaya yung iba maraming natatakot eh. Diba, kayo natatakot ng 666. Diba? So bago maganap yung mga kapatid, diba, ay nag-rapture muna. At before na yung Great Tribulation at yung dating second coming. At then yung millennium time na kung saan ay 1,000 years na mag-aari ang Panginoon, and then yung final judgment. Later on ay patanakayin po natin. So, pinaliwanag natin ng malinaw muna mga kapatid, the difference between the rapture or the second coming. Di ba? At kung nasaan ay una, the rapture is a mystery while the prophecy is the rapture is mystery, the second coming is prophecy. Diba? Meaning mystery. Kumbaga ay isang bagay na minsan ay hindi natin maunawaan. Diba? Mga bagay na kayo lang natin na narinig na ito po ay mangyayari kung saan ay magkakaroon ng rapture. And then ang second coming of Christ, ito po ay propesya, di ba, na magaganap. And ang rapture po mga kapatid ay requires no sign. While the second coming requires many prophetic signs. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, sa rapture ay walang signs na pinakita. Actually, ito po ay hindi nabanggit sa Old Testament at maging ang ating Panginoon Kristo ay hindi nabanggit doon sa 2 Corinthians lang at 1 Timothy, 1 Thessalonians na di ba, ito yung kumbaga ay walang sign na makita, pero mayroong biblical clue mga kapatid na ibigay, di ba, at kapag nabuuna ang bilang ng mga Gentiles na natatanggap sa Panginoon, ito ba mga kapatid yung mga kasi alam na ng Diyos kung sino sa Kanya eh. Di ba? Kung sino yung tatanggap sa Kanya. Kapag nakumpleto na yung mga bilang ng mga Gentiles o yung mga hindi manampalataya na natatanggap sa Panginoon, ito na yung di ba? Ito na yung time clock eh, kung saan ay darating yung rapture. At kung tinignan po natin, ang salita ng Panginoon ay nahayag na eh. Di ba? Sa buong mundo eh. Di ba? Sa pamagitan ng social media, sa mga through internet. So wala na mga kapatid, di ba napakadali na lang na ipakalat ang salita ng Panginoon. Praise God. At while the prophecy ay may mga signs na kailangan mo na maganap bago ito mangyari. Kagaya po mga kapatid na pinoprophesize na isang araw ang bayan Israel ay magkakawatak-watak eh. Kumbaga nabuga sa mapa yung Israel, yung bansang Israel. Pero nasa propesya din mga kapatid, isang araw ito po ay muling mabubuo. Amen. Tinawag ng the rise of muling pagbabalik ng bansang Israel. At ito po ay naganap na. Diba? Nandiyan ang Israel. At noong May 14, 1948, itinatag muli ang bansang Israel. Amen. So ito po yung mga propesya at pakaiba na kailangan maganap before the second coming. Amen. At nakikita po natin na kung isipin natin na tila malayo pa yung second coming, pero mas malapit na, napakalapit na magaganap ang rapture. Amen? At the rapture will take place in the clouds while
second coming take place on the earth. Particularly doon sa Mount Olives. Praise God. Kung saan mga kapatid ay nakita natin na una maganap yung rapture, amen, at dito maganap yung payment judgment or marriage supper of the Lamb, at sasalubungin natin ng Panginoon doon sa alapaap. At the second coming mga kapatid ay dito magaganap yung Battle of Armageddon. Diba? Mamaya talaga yan with the Satan. Kaya dito mga kapatid yung second coming ay tatapak ang mga paan natin Panginoon doon sa Mount Olives. Amen. At doon sa may ito po ay doon sa bansang Israel. So doon po magaganap mga kapatid ang Battle of Armageddon. Amen. So makita po natin pagkakaiba na ito po ang rapture ay magaganap doon sa Alpaap. Amen. Sasalubong tayo sa Panginoon sa Alpaap. Amen. At ang second coming ay literally dito mga kapatid muling babalik ang ating Panginoon. Amen. At so tutuloy po natin mga kapatid. Amen. So yung di po kasi. So pang-apat mga kapatid, Christ will come for the saints, and while the second coming is Christ will come with the saints. Diba? May pagkakaiba eh. Diba? Ang ating Panginoon Kristo ay babalik para doon sa mga sa kanyang mga anak, doon sa mga diba, doon sa mga saint, tayo po yun eh. Yung mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Praise God. At while the second coming, kasama na po tayo mga kapatid sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga dito makikita natin sa unang kaganapan, di ba, sa rapture, Christ will come for the saint. Kaya nga ang rapture is for the church. Amen. Sa kabuuan mga kapatid, ang rapture ay para doon sa lahat ng mga mananampalataya na tinanggap ang kaisa-isang pagkakaan ng Diyos para sa kaligtasan. Diba? Yung mga taong tinanggap ang Diyos sa buhay, ito po ang mga kasama doon sa rapture. Amen. At bilang anak ng Diyos, kasama po tayo doon mga kapatid. Amen. At babalikan po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi daw, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with a trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yan. Verse 17, and after that we who are still alive are left will be called up. Amen. Kaya nga yung word na rapture ay literally ang ginamit doon ay called up. Ibig sabihin ay catch up aagawin. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Amen. So, ito po yung tinatawag na rapture para sa hindi pa hindi masyadong naunawaan. Sa Tagalog po sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig, na may isang sigaw, may tinig ng archangel at may pakakak ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Praise God. At kung magkakayoy tayo ng mabubuhay ay na nangatitira ay gaagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Kaya dito po makita natin sa kaganapan ng tinatawag na rapture o yung caught up. Amen. So pagdating ng time na yung mga kapatid, unang bubuhayin yung mga nangamatay na Kristiyano, yung mga tumanggap sa Panginoon, na sila po yung unang bumuhayin.
Amen. At yung katawan na ito, katawang ito na namatay ay papalitan ng glorified body. Amen. At tayo mga nabubuhay mga kapatid na pagdating ng time, kaya ito yung hope eh. Ito yung hope ng mga Kristiyano na yung mga namatay mga kapatid ay muli sila mga kapatid ay magkakaroon ng resurrection. Amen. At sila po ay harap sa harap ng Panginoon. At pagdating ng time na yun mga kapatid na inabutan tayo na nabubuhay pa, tayo, ang katawan na ito ay magiging glorified body. Amen. Ito yung katawan na hindi na nasisira. At ito po mga kapatid ay ito yung sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Amen. At tayo po ay harap sa Panginoon doon sa alapaap sa kalangitan. Amen. At doon ay dito pa ay hindi na tinawag ng judgment time eh. Kung saan tayo po ay tatanggap ng tatanggapin natin yung reward mula sa ating Panginoon. Amen. At kaya nga yung mga naiwan, yung hindi makakasama sa rapture, ito'y magdadanas ng great tribulation. Amen. At bago maganap yung mga kapatid ay nag-rapture mo na before na maghahali ng Antichrist. Praise God. Kaya nga sabi sa Philippians 3:20 mga kapatid, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ayan, sa Tagalog para mas malinaw. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Praise God. So ang ating pagkamamayan mga kapatid, amen, ay ang ating citizenship ay mula sa kalangitan mga kapatid. Amen. Kaya ngayon mga kapatid ay hindi na dito eh, di ba? Kasi pansamantala lang po tayo dito eh. Amen. Ang tunay na tahanan natin mga kapatid talaga ay doon sa kalangitan na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Kaya nga walang everything sa mundong ito ay pansamantala lang eh. Isang araw mga kapatid ay di ba, wala lahat yan eh. Di ba, pinakita na, di ba, nung time ng pandemic, pinakita na walang halaga lahat yan, isang iglap. Pwede nang, di ba, wala eh. So, may walang isang mahalagang bagay mga kapatid eh. Baya na isang araw mga kapatid, sabi nga nasulatang, but profit a man, he begins the whole world and suffer the loss of his own soul. Ano ang halaga na makamtang naman ang lahat ng bagay sa mundo ito kung mapapahamak ang kaisa sa mga katawan, kaluluwa, diba? Kaya napakahalaga po kapatid. Sabi daw na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kabalatian ayon sa paggawa na may papasukon niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Praise God. So, nakita po natin mga kapatid, ito po yung tinatawag na rapture mga kapatid. The Christ will come for the saint. Ang Panginoong Isus mga kapatid ay paparito, yung rapture ay para doon sa kanyang iglesia, sa lahat ng mananampalataya. Kaya nga kung ikaw ay kabilang ka doon, di ba? Kabilang ka doon sa mamayan, doon sa kalangitan. Di ba? Kaya nga meron tayong dual citizen na eh. Diba, Pilipino ka, and then tayo po ay citizen na doon sa kalangitan. Amen. At kung ikaw ay senior na, tatlo na yung citizenship mo. Senior citizens, Pilipino at Amen. Diba? So nakita natin mga kapatid, sa rapture, kaya tinawag na rapture of the church, ito ay napalito ang Panginoon para sa kanyang mga anak. While the second coming, Christ will come with the saints. Amen. So, pagdating na tayo
time na yung mga kapatid, sasalubong tayo sa Panginoon sa alapa at doon ay tinatawag na Supper Marriage of the Lamb o yung Bema Judgment. And then after ng tribulation, mga kapatid, ay dito na po magaganap yung second coming with the saints. Imagine sa araw, kasama na tayo doon mga kapatid sa muling pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa. Basahin po natin yung verse. Sa Enoch, sa Jude chapter 3 verse 14 to 16. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousand upon thousand of His holy ones to judge everyone. Yan binanggit ito mga kapatid. And to convict all them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all defiant words ungodly sinners have spoken against Him. Sa Tagalog po, mas malinaw. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch. Dahil kapito na bilang mula sa Adam na nagsasabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksang-laksang mga banal. Amen. So binabanggit ito mga batid, ito yung mga saint, yung mga yung kanyang mga anak na tayo po mga batid, yung mga Kristyano na bumaba kasama, di ba, doon sa muling pagpagitan ng Panginoon. So ano pa ang magaganap ng mga kapatid? Upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng mga masama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama sa kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na may bigat na sinalita lakas sa kanyang mga makasalanan masama. Amen. Praise God. So, ito po mga kapatid, yung mga naiwa mga kapatid at yung mga nakalampas doon sa tribulation. Amen. Yung mga nabuhay pa, di ba, pagdating ng Battle of Armageddon, yung mga natira pa mga kapatid, amen, sila po yung mga kapatid yung dadaan ng judgment. Amen, hahatulan. At kasama ang mga Kristyano na hatulan daw mga kapatid. Praise God. At kaya nga mga kapatid, isang napakahalagang bagay mga kapatid na paano tayo makaiwas doon sa judgment, di ba, na kung saan ay di ba, doon sa mga naiwan, ang kaisa-isang mga kapatid ay doon sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So sa kanyang ginawa mga kapatid, tinubos na lahat ng ating kasalanan. Di ba, ang kailangan na lang ay tanggapin eh. Di ba, siya mga kapatid eh. Amen. Ito yung tanging kapagaan ng mga kapatid eh. Kaya nga yung mga tumanggi sa kapagaan ng yung mga kapatid, yun yung mga naiwan. Maswerte pa kung sila ay nakalampas doon sa tribulation at muli mga kapatid, sila po ay makayagan ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga ganun, bakit hihintayin pa yung time na yun eh. Di ba kasi darating yung time na yun na ang maghahari ang Antichrist, kailangan ang lahat ng may mga tatak ng 666, sila lang yung makakabili ng mga makapasok doon sa mga supermarket. Diba, gaya ng mga pandemic, di ba? Pag wala kang mga vaccine, hindi ka pwedeng pumasok eh. Amen. So, at sa time na yung mga kapatid, kapag nagpadala ka ng 666, ibig sabihin, doon ka na, meron ka ng mark of the beast eh. Ibig sabihin ay, amen, ikaw ay sumalalim na sa Antichrist eh. Praise God. At ang kapakaanan mga kapatid, kung hindi ka magpapalata kayo, mapupugutan ka ng ulo. Amen. Kaya kapag hindi ka pumayag mga kapatid, amen, ang tayong kapakaanan ay mapupugutan ka ng ulo eh. Mamatay. Diba? Ibig sabihin, bakit hihintay pa yung time na yun eh? Amen. Na pwede naman ngayon na kung saan ay diba, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Praise God.
langit at narito ang isang kabayo maputi. At yaong nakasakay dito ay tinawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. Amen. So, makikita mga kapatid na with the same na siya ay bababa. Yung tinawag na white horse, mga kapatid, doon siya nakasakay. Hindi doon sa red horse. sa white horse. Yan sabi. Upang isagawa ang pag-uukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng mga masama. Sa lahat ng kanilang mga gawang masama sa kanilang ginawang may kasamaan. At sa lahat ng mga bagay na mabigat na sinita laban sa kanyang mga makasalanan masama. Amen. So, dito mga kapatid, darating yung judgment doon sa mga matitira mga kapatid after ng tribulation. Ibig sabihin, hindi na darating sa mga Kristiyano dahil diba, nakasama na tayo doon sa rapture So ito po yung mga hahatulan pagdating ng time na yun. Amen. At nakita mo bukas ang langit, ang narito ang isang kabayo puti. At yung sumasakay dito ay tinawag na totoo. At sa mga tuwid siya'y humahatol at nakikipagbaka. Amen. At dito ay dito mga kapatid, yung kasama na yung mga Kristiyano, diba, na tayo ay kasama na hahatulan natin yung mga naiwan, diba, at pagdating ng time na yun. Sa verse 15 na tayo. At ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan ito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkol sa nabakal. At niyuyukuran niya ang pisaan ng ubas ng kabamisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga dito sa time na mga kapatid, bubuhos ang galit ng Diyos mga kapatid dahil sa mga tao na lumastangan sa kanya at gumawa ng masama. 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Nakalagay doon na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. So ang tinutukoy din tayo ng ating Panginoon Kristo. Amen. Kaya dito mga kapatid ay nakita po natin mga kapatid na sa rapture, Christ will come with the saints. Amen. So magkakaroon ng rapture mga kapatid at ang mga Kristiyano ay agawin mula sa kalangitan. Ang mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin at darating yung 7 years tribulation, and then ito na yung Christ and believers return to usher the millennium. So kasama with the saint, kaya nga sa second coming ay kasama ng mga kapatid yung mga Kristiyano. Amen. At dito mga kapatid, yung mga natira mga kapatid, after the tribulation, sila po yung mga hahatulan. Amen. Doon sa time ng millennium years. At makikita po natin mga kapatid, sa first resurrection, ang mga namatay una kay Kristo ang muling nabuhay. Diba? Yung mga hindi Kristiyano mga kapatid, hindi pa muling bubuhay yun. Dito sa pagdating ng after the millennium years, yung mga namatay na hindi pa Kristiyano, sila po mga kapatid ay muling bubuhayin at dito sila mga kapatid ay sila po ay hatulang mga kapatid. Amen. Kaya dito po mga kapatid ay nakita po natin
ang pagkakaiba. Praise God. Okay. So Christ will come for the saint. Ito po yung tinatawag na rapture para doon sa kanyang sa iglesia. But the second coming will come with the saints. Amen. And number 5, ang difference mga kapatid between the rapture and second coming. On the rapture, only believers will see Him. While the second coming, everyone will see Him. Doon pagdating ng rapture mga kapatid, ang mga believers lang ang makakakita sa ating Panginoon. Amen. At basahin po natin yung 1 John chapter 3 verse 2. Sabi doon, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet seen made known. And what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Amen. Diba? So nakita po natin mga kapatid na pagdating ang time na yung mga kapatid, sabi we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, papalitan mga kapatid ng glorified body ito mga kapatid na gaya ng nag-resort ng ating Panginoon. Makikita po natin siya mga kapatid. Amen. Ng harapan. Bakit doon sa tinatawag na second coming, sa second coming mga kapatid, sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, Look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him, and all people on earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. Praise God. Kaya doon sa second coming mga kapatid ay makikita po natin na doon sa rapture mga kapatid, sabi di ba, wala makakita sa ating Panginoon kundi ang mga hinirang lang eh. Pero doon sa second coming mga kapatid, praise God, ay lahat, di ba, makakita siya ng lahat. Kaya sa pang-anim mga kapatid, makita po natin na Christ will come quickly and quietly. Amen. Doon sa rapture mga kapatid, ang pagdating, ang muling, doon sa rapture mga kapatid ay isang iglap lang eh. Sabi, will come quickly and quietly. But doon sa second coming, He will come visibly and loudly. Talagang marinig ang pagtunog ng trompeta, di ba? At talagang makita na mga kapatid yung pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, Listen, I tell you a mystery. Ito po yung mystery mga kapatid ng rapture. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Sabi dito, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. Kaya nga doon sa rapture mga kapatid ay di ba, iglap lang eh. Sa isang mata mga kapatid, ang mga namatay kay Kristo ay muling buhayin mga kapatid at sasalubong sa Panginoon sa alpaap. Ang mga Kristiyano mga kapatid, in a twinkling of an eye, gano'ng kabilis siya mga kapatid sa isang mata. Kaya hindi mamamalaya mga kapatid na ang naganap na yung rapture eh. Amen. So, illustration lang ito mga kapatid, pero hindi visibly na makikita ang mga Kristiyano na lumilipad sa alpaap eh. Amen. So, sa isang igla mga kapatid, naganap yung tinatawag na rapture mga kapatid.
Amen? Baka nung pinanood natin video, ano, dahil tayo sa church, bigla na lang nag-rapture. Amen? So nawala na yung mga talagang tunay na tumanggap sa ating Panginoon eh. Amen? Kaya nga sa time ngayon ay magkakaroon ng kaguluhan sa mundo eh. Di ba? Maraming tao na nawala. Di ba? At maraming may mga nagmamaneho sa sakyan, biglang nagdadrive ay nawala. Di ba? Nagkaroon na ng banggaan. So sa isang iglang mga kapatid, hindi na mamalayan eh. Di ba? Ganun po mga kapatid, magaganap ang rapture. Praise God. Kaya nga ang hindi natin, yung mga hindi nakakalimutan ito mga kapatid, pagdating ng time na yun, amen, ito na pala yung tinatawag na rapture. Amen. At it will happen, walang sign, pero nakita po natin mga kapatid, ito po ay pwedeng mangyari maaaring ngayon, bukas, sa isang araw, sa isang pagkakataon na minsan hindi natin inaasahan. Praise God. It will come quickly at walang sa isang iglap lang mga kapatid eh. Ito po ay naganap na. Yan. Yan, parang ganyan yung kaganapan, di ba? Kung napanood nyo yung may pinikula yan, di ba? The left behind. Amen. So makita po natin na biglang na lang maraming tao na nawala. Di ba? Ang nakita nila yung mga damit nila at maraming kaya nga sa ibang tao ito maging di ba, isang mystery, ano yung nangyari sa time na yun. Praise God. Pero sa second coming of Christ mga kapatid, He will come visibly and loudly. Talagang makikita po mga kapatid ng mundo yung muling pagbabalik ng ating Panginoon with the saint, kasama ang mga hinirang. Sabi po sa Matthew 24, kasi ang Matthew 24 about the tribulation eh. Matthew 24 verse 27, sabi doon, for as lightning that comes from the east as visible even in the west, so will be the coming of the Son of God, of Man. Yeah. Di ba parang, di ba pag yung kidlat ay kita sa lahat ng dako eh. Di ba? At maging ang kulog eh. Baka gawin na nagaling niya, di ba? Ang lakas ng kulog eh. At kumbaga makikita ng buong mundo mga kapatid, yung tunog eh, ng pagbabalik ng ating Panginoon eh. Amen. Pero hindi na natin makakanasan yun mga kapatid dahil nag-rapture na eh. Ang makakaranas doon mga kapatid, yung mga maiiwan. Kapag nadidig mo, nabigla na tayo, parang thunder, parang isang hudyat eh. Di ba parang tunog ng trumpeta eh. Amen. At makikita mga kapatid ng buong mundo eh. Di ba? From the east, sabi, as blessing from the east and it's in even the west, so it will be coming of the Son of God. Kaya ito po mga kapatid ay hindi hayag eh. Makikita ng mga tao mga kapatid, at time na yun mga kapatid ay mga tao mga kapatid na di ba mag-iiyakan, di ba magsisisi na sila po ay hindi nakasama doon sa rapture. Praise God. So nakita po natin yung pagkakaiba mga kapatid. Di ba? At ang last mga kapatid, on the rapture, believers be rewarded. Amen. And the nation will be judged. Praise God. So doon sa rapture mga kapatid, di ba, ito yung tinatawag na the Bema judgment mga kapatid. So ang mga Kristiyano ay tatanggap ng putong, di ba, ng reward mula sa ating Panginoon. Praise God. Pero doon sa second coming mga kapatid, is a judge for the nation. Diba? Balikan natin yung 2 Corinthians 5:10. So, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due as the things done while in the body, whether good or bad. Yan, sa Tagalog.
Sapagkat tayo lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ng Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa atin sa bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Amen. Kaya nga dito mga kapatid, doon sa Bema Adjustment mga kapatid, ito yung awarding ceremony na lang mga kapatid, di ba na? Kung saan ang mga naligtas ay nandun na lahat di ba? At napakasarap mga kapatid na isang araw ay tatanggap ka ng putong mula sa ating Panginoon. Amen? So yung mga talagang naglingkod sa Panginoon, amen, sila po yung next sa sunod ay pag-aaralan natin yung mga kapatid. Ano ba yung crown of life, yung mga tao mga kapatid na nakapagdala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Di ba? Yung mga crown na tatanggapin. Praise God. At ang sabi ng Biblia, kaya yan man isang araw, naligtas ka nga pero wala kang tinanggap na crown mula sa ating Panginoon. Diba? Kaya masarap daw mga kapatid, yung kaligtasan mga kapatid is a gift. Pero ito yung doon ay reward na tatanggapin ng mga Kristiyano na talagang ibinigay ang buhay nila, talagang naglingkod sa ating Panginoon. Amen? Di ba napakasarap na isang araw mga kapatid? Mayroon tayong crown na maihandog din mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya magsikapan po natin na diba, kasama ka doon sa mga tatanggap ng reward. Amen, mula sa ating Panginoon. Praise God. Pero doon sa second coming mga kapatid, sabi sa Matthew 25:31, datapwat pagpagito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Doon niya sa ibang verse yung mga kasama yung mga hinirang. Kung magagayon, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At dito maghahari ang ating Panginoon. Sabi niya, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubuklod din niya sa nagaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at dapat sa kaliwa ang mga kambing. So dito mga kapatid, di ba, pagdating ng time na yun ay magkakaroon ng Battle of Armageddon. Lahat ng mga bansa na tumiligtas sa Israel, sila po ay hiwalay. At hiwalay din mga kapatid yung mga nakasama ng mga bansang Israel. So dito mga kapatid ay hatulan ang lahat ng mga bansa Amen. Kaya doon sa millennium time mga kapatid, kasama ang mga sage, yung mga hirang na, di ba, sa hatol doon sa time na yun, sa millennial time. Praise God. Praise God. Kaya dito mga kapatid ay makikita po natin, di ba, mayroon na tayong kaunawaan. Ano yung mga darating sa mga kapanahunan? Di ba, ikaw ba ay handa na ibigay mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Praise God. Kaya nga ang tunay na naligtas, makita mo naglilingkod nagpapatuloy. Pero yung mga hindi na nagpatuloy, ano kaya sila kaya ay di ba, ay naligtas? Praise God. Pero makita po natin mga kapatid, kaya nga ang kaligtasan natin ay hindi sa sariling gawa natin. Ito'y gawa ng ating Panginoon Kristo sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos, sila po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Palapakan po natin ang ating God. So nakita po natin mga kapatid, nagkaroon po tayo ng kaunawaan about
about the, sa mga propesya nito, na mayroon palang differences, diba, yung tinatawag na second coming of Christ, yung dalawang bahagi nito kapatid. Yung una, yung tinatawag na rapture, kung saan ay aagawin muna ang lahat ng mga Kristiyano, diba, at ito ay tinawag na mystery, pero ang prophecy ay ito ay, ang rapture ay mystery, pero ang second coming ay isang prophecy. So, sa rapture, walang required na mga signs, pero meron tayong biblical clue na binigay na makita po natin na ito po ay malapit na maganap. Doon sa second coming, there are prerequisites, diba? There are prerequisites many prophetic signs. Maraming kailangan mangyari ng mga signs o hula sa Biblia na bago maganap ito. At ang rapture will take place on the clouds. Doon sa alpa ay sasalubong tayo sa Panginoon. At ang second coming ay dito mismo. Babalik ang Panginoon sa lupa. At ang pang-apat, Christ will come for the saints. Ang rapture kapatid ay mangyayari. Ang dahilan ay para doon sa kanyang mga anak. For the church, sa lahat ng mga hinihiling ng Diyos. Ang second coming ay Christ will come with the saints. Kasama na doon ang mga hinirang sa muling pagbabalik niya mga kapatid. At number 5, only believers will see Him. Everyone will see Him. Diba? Nakita natin sa pagdating ng rapture na yun, is a quiet and quick. Walang nakakaalam, walang akita. Diba? At sa isang love eh. Pero sa second coming mga kapatid, lahat ay makakita at ito ay mahayag sa buong mundo. And number 7, believers will be rewarded and the nation will be judged. Diba? Napakaganda na isa tayo mga kapatid na di-reward na ng Panginoon eh. Diba? At hindi na tayo darating pa doon sa judgment mga kapatid. Praise God. At kaya napakaganda na habang may pagkakataon pa mga kapatid ay ma-share natin ang mga bagay nito mga kapatid na imagine doon sa mga hindi makasama doon sa rapture, sila po ay magdadanas ng matinding kabigatian dito sa mundo eh. Amen. At maswerte na sila po ay malakpan. Sila po ay makalampas sa time na yun eh. Diba? At kaya po ito ay mag-encourage natin na tayo po ay patuloy na hanggang may pagkakataon ihayag po natin ang salita ng Panginoon. Praise God. So ang paglilingkod sa ating Diyos mga kapatid, habang may pagkakataon, di ba, samantalahin natin ang bawat araw na maibig na makapaglingkod pa sa ating Panginoon. Kasi dahil po tayo, di ba, na wala na po tayo magagawa. Kaya habang may panahon, praise God, ay gawin po natin mga kapatid. Praise God. Kaya sa ating big idea mga kapatid, gaano ka kahanda sa pagdating ng time na ito mga kapatid. Praise God. Pero ang mga tunay na Kristiyano mga kapatid, and then sa ating big idea, so in Christ, I am always ready. Always ready. Amen. So, balikan po natin ang ating big idea. So, basahin po natin mga kapatid. Christ, I am always ready for His return. Amen. Praise God. So, bilang isang anak ng Diyos, hindi po tayo naghahanda. Every time mga kapatid, dapat tayo ay ready. Pag dumating yung time na yung mga kapatid. Amen. Praise God. Palamahan po natin ang ating Panginoon. Kaya isa sa mga napakagandang bagay na inaasahan natin bilang isang Kristiyano mga kapatid. The hope of every Christian, isang araw, tayo po ay makakasama sa pagsalubong sa Panginoon sa alpa at doon ay makakapiling natin ang Panginoon na walang hanggan. Praise God. Palakpakan po natin. Tayo po lahat ay tayo.